hindi naman dahil sa mataray ako, wala na akong respeto sa tao. Parang wala talaga akong prinsipyo sa buhay. Wala akong maisip. It's either naging kabit sila ng isang mataas or naging close sila ng isang mataas. Kailangan kong sabihin sa sarili ko na kaya mong gawin yan. Nung intro, sabi ko, parang wala akong prinsipyo. Parang ang dami pala. Hindi lang natin napapansin. Always practice safe sex. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! Uy, ano ba? The group chat pa din to. Ano pa rin to? Baka manibago sila sa mga paandar natin ngayon. Paandar na. Gustuhan niyo ba? Thank you very much for the idea. Yes. Sa isang yes. Mag-thank you lang kami. Kay Sir Nick, the last episode. Yes. Diba? And kami, dalawa lang kami, pero group pa rin kami. Group pa rin kami. Group AB. Group AB. Okay. Wala pa rin kasi si C So, kami-kami na lang muna. Hindi tayo pwedeng tumigil kasi syempre, ayaw naman naming mamiss nyo kami. Wow! Talaga ba? Diba? Lalo na ngayon at dumadami na yung subscribers natin. Parang 57. Hoy, bakit? Yes. Achievement yun. Achievement namin yun, syempre. From 0, as in 0 to 57. Wow. Hindi naman tayo kilala para i-follow lang guys. Yes, and kahit hindi na lang natin kamag-anak. True. So, ang topic natin for today, since dalawa lang naman tayo, so, simple lang. Ano lang. What is the one principle in life? What is your one principle in life that is non-negotiable? So, yun. Parang kumbaga, ano nga yung paniniwala mo or prinsipyo mo sa buhay na kahit anong mangyari, anumang circumstances yan, anumang oras, hindi mo hindi mo i-break yung prinsipyong yun. Isa lang pala yun eh. Buti na lang isa lang yung tinanong mo. Parang I cannot provide more. Okay, napaisip din ako nun. Pwedeng next na lang to episode. Mag-iisip muna ako. Charot. Bigla-biglaan pa ng topic to. Charot. Parang maganda yung topic mo ha. At maganda kung ikaw mismo ang unang sasagot dyan. Hindi, ako kasi yung Ako yung interviewer dito eh. Nakakainis. Oo nga, akala ko malulusot natin. Sige. One principle. Alam mo, kung tinanong mo sa akin yan nung bata-bata pa ako, madami akong masasagot sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi marami akong sinet na parang ito yung standard ko, ito yung mga boundaries ko, ito yung mga yun, prinsipyo ko sa buhay, ganon. Pero as you grow older, parang ang daming along the way, parang ang dami kong na-meet na parang, oops, parang hindi ko ata kayang panindigan to. So, hindi pala ito yung prinsipyo ko sa buhay. Parang ganun. Alam mo yung, may mga situations sa life mo na aanhin talaga yung prinsipyo mo. Yung ganun. Pero, yung isa talaga na masasabi ko na ano yun? Doon, binabagalan ko na nga eh. And seryoso, ano ba? Simula noon hanggang ngayon, ang hindi talaga nagbago na prinsipyo sa akin yung parang wala talaga akong prinsipyo sa buhay. Wala akong maisip. Well, actually, totoo. Nung ginawa ko tong question na to, actually, hindi man galing sa akin yung question na to eh. I was watching Showtime that time and then tinanong ni Vice Ganda yon sa mga
kung nanonood man kayo mga chatters ng segment nila na especially for you, na question ni Vice ganda yon dun sa mga tawag dito sa mga searchies dun sa segment na yon. Ngayon, nung question ni Vice ganda yon dun sa mga searchies, medyo nahirapan din yung mga searchies na sagutin yon kasi nga parang mapapaisip ka talaga kung meron ka ba talagang prinsipyo sa buhay or wala. Although meron naman tayong mga prinsipyo sa buhay, pero kasi most of our principles in life are negotiable, 'di ba? It depends on the Mm-mm. circumstance, 'di Mm-mm. ba? And depende din sa tao na kaharap mo. Dun mo i-apply yung prinsipyo na pinaniniwalaan mo. Pero kasi parang ang hirap sa ating mga tao yung may iisa lang talagang prinsipyo na hindi na talaga mabubuwag kahit anong mangyari. Totoo. Hmm. So yun, Okay. So share to ko lang. answer, yeah. Thank you. Thank you at nabigyan mo ko ng moment to think. So eto lang napansin ko to sa sarili ko na feeling ko kapag pagka binacktrack mo yung buhay ko, masasabi ko na hindi ko pala na-break to kahit na parang anong mangyari. Ganun. Kahit na anong nangyari before, kahit na anong situation ko, ito yung isang bagay na parang hindi ko to na-break. Na mula noon na nagsimula akong mag-work hanggang ngayon na nag-work ako. Sa career side ha, ito kasi yung unang pumasok sa isip ko na parang hindi talaga na break yung yung hindi ako gagawa ng masama just to elevate lang yung career status ko para lang umangat ako sa position ko sa ko. Parang yun yung isa kong um, masasabi ko na isang prinsipyo ko sa buhay na kung bibigyan man ako, kung may temptation man along the way na para umangat ako sa career path ko, yung parang ito gawin mo para lang umangat ka, magkaroon ka ng ganitong posisyon, ganun. Yun yung hindi ko gagawin. Yung kahit na okay na ako dito sa ganitong posisyon, basta alam ko ginagawa ko yung best ko, basta alam ko ginagawa ko yung trabaho ko na dapat kong gawin. Parang ganun. Yun yung isang prinsipyo ko na um, siguro kung kunwari may corruption, gano'n, na may involve ako, parang masasabi ko na it's non-negotiable. Kahit na harapan mo ako ng limpak-limpak na milyon. Charot. Parang hindi pa kasi nangyari sa akin. So, sinasabi ko, hindi pa rin natin alam. Malalaman natin pag may Nalalaman na naharap, pag may nahiharap na sa iyo. may nag-offer na ganun. Pero hindi, Hmm. talaga proud naman ako na hindi ako gumawa ng kahit na anong bad ways just to para yun nga, tumaas ako sa posisyon. Kung makuha ko man yung posisyon na gusto ko sa career ko. Yun yung isa na masasabi ko. Which is a good thing, di ba? Which is a good thing. Kasi parang kumbaga, lahat na lang ng tao, hindi naman lahat ng tao, parang there are some people who tend to do that para lang talaga umangat sila sa posisyon. Meron nga yung iniisip ng mga sa call center na lang. Ganito, example na lang sa mga call center. Usually daw, ganito ang ano nila, usually daw, yung mga tumataas doon, it's either naging kabit sila ng isang mataas or naging close sila ng isang mataas. Wow, grabe naman ang controversy dyan. Parang yung feeling ko hindi lang naman siya sa call center nangyayari. Pero mas talamak. Sinasabi mo Basta ba? lang. Baka Basta i-bash lang. naman tayo ng mga call center listeners natin. Mas Hindi talamak lang. naman. Parang ano lang naman. Hindi ko naman nilalahat ng mga nasa call center. Pero may mga ganun daw talaga. Okay. Oo, parang ganun din yung isa, yung hindi lang sa makikipagrelasyon, pero yung nagkikiss ka ng ass. Literal kiss ass. Business. Oo, yung literal, de charot. Yung hindi literal. Yung na, yung namumuliti ko ka sa within the company
yung Hmm. sumisip-sip ka within the company, ganun. Feel ko hindi ko, yun yung isang parang hindi ko kayang gawin talaga. Buti na lang ako, hindi talaga ako people pleaser. Yun nga. Walang pakialam kahit ano. Sa- Ayun nga, I'm not proud of this one, but meron kasi yung mga times na talagang hindi ko pinapansin yung mga Heads. mga heads. Lalo na pag hindi ko feel, pinapansin talaga. I Although don't know. parang although parang ang labas naman is parang ang rude-rude ko, pero well, hindi naman lahat ng tao kailangan i-please. In the Mm. first place. In the first place, pare-pares na naman kayong empleyado. Tama din naman. Pero paano kung yung may-ari? Okay ka naman doon. Yung may-ari, okay lang naman ako. Out At of saka yung mga respect. out of respect. And another thing is, hindi naman sila kasing demanding ng mga ka-work. Mm. Sa totoo lang. Though, meron kasi yung concept na uh, think as you own think like you own this property. Parang yun kasi yung laging ini-instill sa mga empleyado para kumbaga maisip nila na pag hindi nag hindi hindi kumikita tong company nito, di mawawalan ako ng property, parang ganun, diba? Or ng Mm. pagkakakitaan. Mm. Yun ang ini-instill nila sa lahat ng mga staff na think like you own this property. Which you agree or hindi? Well, for me, in a sense, I agree kasi parang kumbaga dun mo papasok yung yung passion mo, 'di ba? Mm. Parang as long as mapapakita mo yung passion mo, yung talents mo in in a way para makatulong sa company. Pero syempre, ibabalance mo rin naman yun. Kailangan mo rin namang tignan kung na na tawag dito, Nagbe-benefit ka ah, din. nagbe-benefit ka ba or na-appreciate din ba nila yung mga ginagawa mo, 'di ba? Exact. Hindi lang sila ang Mm. nagbe-benefit sa nangyayari. So Exactly. yeah. Oh, wait Mhm. lang. Bago mo sagutin yung tanong mo, and alam ko marami Ay, pa hindi ka tayong sagot. sasagot. So, tapos na yung podcast. Walang iyak. And then, so, yung principal ko na yun, syempre you've known me for like more than 10 years na din. Masasabi mo ba na totoo yun sa akin? Nakita mo ba yun sa akin? In terms of work, I don't know. Kasi parang nag-work Hindi, lang naman tayo for based sa stories ko, based sa, yung pagkakakilala mo sa akin, parang ganun lang. I just want to yes. know. For me, honestly speaking, based on your stories, parang feeling ko hindi mo talaga ginawa yan kasi nga yung previous job mo, hirap na hirap ka eh. 'Di ba? You didn't kiss any ass that time. Talagang Ew! you're you're kissing your own ass. You're kissing your own ass. At saka talagang na lugmok ka ng Lugmok. todo-todo doon eh. Kung ginawa mo talaga yung mga sinasabi mo, yung mga examples mo kanina, then you must still be there, 'di ba? At saka mataas na ang position mo. For 5 years, you didn't get any good benefit from that Appreciation. application. Okay. So, naniwala din naman siya sa sagot ko. So, chatters, maniwala na rin kayo. Kasi naniwala naman yung best friend ko. Kami, Ayun. ka, kami na lang. Kami-kami na lang Kami na naman lang to. nagpapaniwalaan dito. Charot. Nagbulahan Hindi, pa. totoo naman. Pag-iisipin mo din naman, talagang hindi rin naman, hindi rin naman, parang hindi mo rin naman kakayanin gawin. Although jolly-jolly ka kasi na tao, pero parang hindi mo ginagamit sa trabaho. Parang seryoso ka nga sa trabaho eh. No, ganun Mm. ka nga din. Oh my God, naalala ko yung mga panahon na yan. Okay, but let's not talk about that. Let's talk about your answer naman. How I'll about you? answer when we get back. Let's have a break. Let's have a... So sa akin naman, ang isang prinsipyo ko talaga sa buhay is respeto. Respeto sa lahat ng tao. Ako, s-
lagi ko naman sinasabi dito sa ang tawag dito sa podcast natin na masyado akong mataray na tao. Pero hindi naman dahil sa mataray ako wala na akong respeto sa tao. Since bata ako, parang kumbaga lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong rumispeto para respetuhin din ako ng tao. Pero as you grow older kasi parang na ano mo yun na hindi lang dapat ikaw ang marunong na rumispeto. Dapat yung mga taong nakakasalubong mo marunong din rumispeto. Mhm. So alam mo, parang feeling ko hindi ako nare-respeto, nadidismaya ako. I mean, yes, nadidismaya ako. But I still respect the other people, 'di ba? And yung respeto, hindi lang naman yung prinsipyo ko para sa sarili ko. Prinsipyo ko rin yun para sa pamilya ko. Pagdating sa pamilya ko talaga, ayaw ko yung naaapi yung pamilya ko. Kasi parang part naman ng mga respeto yun, di ba? Pag naaapi yung pamilya mo, parang wala na silang respeto sa pamilya mo. Mm-mm. So whenever I feel na yung parents ko, yung sisters ko, parang parang na naapi or ano ba ang ibang term na? Hindi naman kasi yung aping-api talaga. Nadi-disrespect. Basta parang ganun, nadi-disrespect. Eh talagang ako yung lumalaban. Ako yung ako yung ako yung nasa front para lumaban para sa Mm. kanila. I think na ano mo na yon. I think Pansin ko na na yan. hindi naman Nasaksihan. napansin. Nasaksihan mo na Mm-mm. yun once nung Yeah. namatay yung ko, di ba? Na Mm-mm. may mga anong nangyari. Pero May mga yun, confrontations. May mga, patience. oo. Sa akin kasi, napaka-importante ng respeto sa tao. Parang kumbaga, um, tawag dito, doon mo kasi makikita kung ano yung klaseng tao yung, yung kaharap mo. Di ba? Mm. Na kahit na sabihin mo na marespeto to sa isang tao, sa hindi siya marespeto sa iyo, mapapaisip ka kung bakit kaya marespeto siya doon pero hindi siya marespeto sa akin. Dahil kaya mas mayaman, mas mataas yung posisyon, mas Mm. mas may pakinabang yung taong yun kaya hindi ka nire-respeto. Parang para sa akin, yung mga bagay na dapat dinidisregard when it comes to respect. Kasi Respect. yes, because lahat naman tayo tao. Kailangan natin respetuhin yung isang tao, yung isa't isa para maging peaceful yung paligid natin, 'di ba? That's one of the reason why we are having wars, 'di ba? Parang nagiging ano na to, Miss Universe. pero yun naman talaga yun, 'di ba? We don't have respect to each other in terms of our religion, in terms of our sexuality, in terms of our social status, wala tayong respeto sa isa't isa. Kaya yun, nagkakagulo-gulo yun. Nagkakagulo-gulo tayo, di ba? Mm-mm. So parang sa akin, yun yung sa mga uh, mga prinsipyo ko sa buhay na Principles sa buhay. prinsipyo sa buhay ko na dapat may respeto tayo sa isa't isa. Okay. Having said that, Well, C, charot. having said that, C, I just want to ask if naniniwala ka, so hindi ka naniniwala dun sa phrase or sa kasabihan na respect begets respect. Well, actually, for me, um, Because naniniwala ka na ang respeto kailangan mong ibigay sa lahat. sa akin, hindi ako naniniwala dun sa saying na yun. Kasi nga, syempre, ang prinsipyo ko nga sa buhay, kahit na hindi ka magrespeto sa akin, respetuhin pa rin kita. Pero hindi yung respeto na, yung level of respect na gaya ng respect ko sa family ko, sa friends ko, 'di ba? Parang iba-iba naman, may level of respect din naman kasi syempre. Pero yung mga iba naman kasi talagang wala nang respeto na talagang kala mo naman ano na sila, 'di Mm-mm. ba? May mga ganong tao naman. So, parang kumbaga nakaka-classify mo lang yung respect mo. Depende sa kausap mo, pero you still have the respect for that person, 'di ba? Mm-mm.
Alam mo, So, yes. So, so, yung parang in a way, na-apply naman yung respect begets respect na saying. Pero hindi ako naniniwala doon kasi nga kahit na magbigay ka ng magbigay ng respeto, yung kung yung isang tao wala naman siyang wala naman siyang prinsipyong gano'n or hindi naman siya naniniwalang ah, magkapantay lang naman kayo. Hindi mo rin makukuha yung respeto na yun. hmm. Yan ang masasabi ko dyan. Ay, nagulat ako dun sa answer mo. Kasi, sa age na to, sa generation natin na to, yun yung pinaka mahirap makuha. At the same time, ang hirap minsan din ibigay. Kasi, parang, nakikita na natin, dahil social media, masyado na tayong open sa lahat ng bagay. Nakikita na natin yung differences ng bawat isa. 'Di ba? Sa mga paniniwala, ganyan. Okay lang naman na magkaroon tayo ng mga iba't ibang paniniwala. Pero minsan kasi, dahil iba yung paniniwala ng ibang mga tao, hindi mo na sila rerespetuhin. Yun yung nangyayari. Katulad ng mga sinabi mo kanina, 'di ba? Porket magkaiba kayo ng paniniwala or belief dito sa isang bagay na to, imbis na parang accept lang natin or intindihin natin yung kabilang paniniwala, kabilang side, ganyan. Hindi parang ano tayo hindi natin mabigay yung Ini-instill. Oo, hindi natin mabigay yung respeto na yun, yung parang simpleng nagko-comments lang, simpleng ganito lang, hindi natin maibigay sa kanila. So, kaya parang nagulat ako, kaya nung sinabi mo na parang, wow naman ang besi ko! Ang prinsipyo sa buhay ay respect. And I'm so proud na yun ang talagang top one mo na prinsipyo sa buhay. Na nakikita ko naman na masasabi ko din, kahit hindi mo na tinatanong, ako na talagang nagsasabi na ganun Ito ka nga, nga, may itatanong ko ganun na ka nga. sana pero May ganun ka nga kasi minsan gusto din kitang ma-question na parang bakit kapag ganito, bakit mo pa siya nare-respeto if ikaw hindi mo naman nakukuha yung the same respect? Kasi kung ako yan, parang ayoko naman siraan yung sarili ko. Nagsa-self-sabotage naman ang person. Pero kung ako yan, parang mahihirapan akong parang parang ibalik or bigyan ng respeto yung taong hindi kumakita ng kahit na anong respeto, ganun. Parang, yun nga, kaya kita tinanong, dun ko naniniwala kang respect begets respect kasi ako sobrang naniniwala dun. Pero, ikaw, wow, okay. Now I understand na bakit ka ganun. It's because it's your principle in life. it's your principle. Ano Okay. lang naman din kasi talaga yan. Kumbaga, actually, tinuro naman sa akin ng magulang ko yun na rumispeto ka. Pero syempre, nasa sa iyo naman yun kung lagi naman kasi tinuturo ng magulang pala yun. Hindi lang naman ng magulang ko. Lagi tinuturo ng magulang yun, chatters. Pero syempre, nasa sa iyo naman yun kung ano mo, ano, ponder ba ang tawag doon? Mm. Kung pa You will really live with it. sisikuhin. Mm. You will live with it, di ba? Sa akin kasi talagang yun ang inano ko eh. Parang kailangan ko talagang rumispeto ng ibang tao. Kasi syempre, um, ako to eh. Parang hindi ko naman, hindi ko naman ibabase yung buhay ko sa ibang tao. Pero totoo yun. Hindi sa pang ano na dahil lang sa podcast kaya sinasabi ko yun. Pero maano mo talaga yun. May mga times na magkatampo ka sa pamilya mo, sa mga friends mo, pero andun pa rin naman yung respeto mo, di ba? Respeto. Mm-mm. Ako naniniwala ko na may ganyang tao kasi mai-share ko na lang din. Ganyan din si mama. Ganyan din siya lagi yun yung lagi niyang tinuturo sa amin. Na parang, respeto niyo sila kasi kahit di nila kayo nirespeto, ganyan, ganyan, bigyan niyo pa rin yung respeto. Kasi lagi ako nagko-question na, kahit ba parang ganito ka pa rin sa kanila, may binibigyan mo pa rin sila ng respeto, hindi nga nila binigay sa iyo yun parang ganun. Pero wala, yun Hmm. na talaga yung prinsipyo niya sa buhay. Ganun. Yes. Bow down sa Kaya shout out mga, sa'yo, Tito. oo. Shout out sa'yo, Tito. Yun din naman actually yung gusto ko. Gusto ko din naman yan. Pero ang hirap lang din panindigan. Tinatry ko naman, pero ang hirap lang din talagang panindigan. Kasi ang mga emotions talagang umuusbong. Nawawala tayo ng respeto sa mga tao. And at saka yung ano din naman, yung experience mo, the Oo. feeling that you had during that time. Parang hindi mo kasi siya nahihil, kaya
hindi mo may balik-balik yung respeto na kailangan mong ibigay dun sa tao. Which is hindi ka naman, para kumbaga, hindi mo naman kailangang pilitin yung sarili mo na i-heal ka agad yun, lalo't lalo na masakit naman talaga yun kung iisipin. Siyempre hindi naman natin masashare dito sa podcast, pero yung kwento ng buhay mo dati dun sa mga taong hindi mo nirerespeto ngayon is parang unacceptable din naman. 'Di ba? Pero sa akin kasi ay nagtatanim ako ng galit pero hindi ko siya priority sa buhay yung galit ko na yun. Mm. Parang kumbaga galit ako sa'yo pero hindi ko siya yung iniisip ng todo-todo. Mm. There are Okay. there are a lot of things to think about in life. Mm. Nabanggit mo din kanina, ito magandang point din to ha. Yung respect mo sa kahit na anong klaseng tao. Ito masasabi ko, yes, ay ganun din naman ako. Kung ano yung respect na binibigay ko kunwari sa amo ko, yun din yung ibibigay na respect ko na binibigay ko sa mga staff namin. Ganon. Kumbaga ganon. Yun naman yung importante na nasabi mo doon. Na, Mm. yun, kahit na anong um, ano ba, kahit na anong class niya Estado. oo, kahit na anong status niya sa buhay, dapat same nandoon talaga. Hindi lang siya dapat piniprinsipyo talaga natin yun, 'di ba? Yung That's right. ganong klaseng respeto. Hindi lang yung dahil nakikinabang ka sa taong to, hindi lang dahil may mataas na posisyon siya, yun lang yung rerespetuhin mo. Sabi nga nila, when you when you're judging or when you want to know more about a person, um alamin mo kung paano niya itrato yung mga waiter, itrato niya yung mga staff niya, itrato niya yung mas mababang estado sa kanya. Ganon. Totoo. Doon mo makikita talaga kung anong klase siyang tao. Mm-mm. Actually ako, pag minsan yung pagiging mataray ko sa work sa work, ina-apply ko yung pagiging mataray ko dun sa mga taong nakikitahan ko ng hindi masyadong marunong rumespeto ng ibang tao. Ako Mm. ganun talaga. Parang, meron kasi akong ka-work ngayon na talagang nire-respeto ko naman siya kasi isa rin naman siya sa mga ka-level ko Mhm. na posisyon. Pero naiinis kasi ako siya sa way niya ng pakikitungo sa mga ibang tao na mas mababa sa posisyon namin. Tsaka para siyang sino na magmando, na gano'n sabi ko. Kaya pag nakikita ko talaga siya, yes, what do you want? Ganun ako sa kanya. Parang kumbaga, pinapaka, gusto ko lang iparamdam sa kanya kung paano siya makitungo sa mga taong mas mababa sa kanya. Mm. Bigyan ng lesson yan. Bigyan ng lesson. So yun, Okay. that's one of my principle. Baka meron ka pang gustong i-share na prinsipyo mo sa buhay? Itong prinsipyo ko sa buhay na ayoko talagang mabuntis before ay Mary. before marriage. Yun talaga, isa din yun sa prinsipyo ko. And for me to do that, kailangan wala talagang, parang hindi ako sexually engaged. Ganon. Which is sobrang hirap panindigan. And Mm. masasabi ko na parang, wait lang, parang nag-iba yung isip, naiya ako bigla. Ulitin ko na lang, Bessie, buti na lang, dalawa lang tayo. Bigla ako nahiya. Wait lang. Um, Yon, Yeah. which is parang ang hirap panindigan, 'di ba? Na kasi syempre ilang taon na rin naman ako, 'di ba? Parang ang dami nang nangyari sa buhay, ganyan ganyan. Kaya parang masabi mo na kung prinsipyo mo ba yun sa buhay, yung maging super pure ka before marriage, ganon. Masasabi ko na hindi ko siya masasabi or hindi ko mako-confirm na it's one of the non-negotiable na principle ko sa buhay. Yun, kasi parang, ang hirap naman sabihin yung ganun, di ba? Na parang, hindi ka talaga naki-engage ng kahit na ano, ganon. Pero ang masasabi ko lang talaga is, yung masasabi ko na principle ko is yung hindi talaga, not to get pregnant before marriage. Why? Um,
I have three reasons. Yung unang reason ko talaga noon pa, kasi parang natatakot ako. Kasi nasurround ako ng madaming tao na nabuntis ng maaga. And nakita ko yung hardships nila, yung mga pinagdaanan talaga nila. And ayoko talagang pagdaanan yun. Kasi parang nahirapan ako talagang makita ang mga pinagdaanan nila. So, yun yung unang reason ko na parang, oops, parang ayoko pagdaanan to. Ganon. Natatakot ako dun sa Mhm. maging situation ko. Kaya yun, dun ako nag-decide na hindi talaga. Pangalawa, I want to make my mama proud. Syempre, 'di ba? Alam mo naman, syempre, yun naman din na gusto, 'di ba? Totoo naman, yun naman talaga yung gusto ng magulang, 'di ba? Na sana na magkaroon ka ng anak before marriage. Kung Anak bibigay ko. after marriage. Oo, syempre after marriage, kahit ilan pa yan. Charot! Charot lang po. Oo. Yun naman talaga yung wish ng mga parents natin. Pangatlo is yung pagiging ready ko. Ayokong dumating sa situation na yun, na hindi ako ready in all aspects. Parang financially, emotionally, physically, yung ganon. Kaya nag-decide ako. Kaya talagang kahit na along the way, ang daming temptations, along the way, ang daming pressure. Siyempre, ilang taon na ako, nape-pressure ka na rin left and right, ganyan. Alam mo naman yung culture natin, ganyan. True. So, yun talaga yung masasabi ko na non-negotiable, na prinsipyo ko din sa buhay. Which is a good thing kasi you found a partner na nirerespeto yung prinsipyo mong sa buhay na yon. Ang pagbubuntis naman hindi lang dahil gusto mo lang eh. Dapat kailangan kang prepared. You Mm-mm. have to come prepared in entering motherhood, di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng hindi mo naman pwedeng i-prepare yung sarili mo pag andyan na eh. 'Di ba? Hindi naman kasi yan trial and error lang na pag ayaw mo or hindi mo kaya iiwan mo na lang, 'di ba? So, yeah, tama yan. Magandang prinsipyo yan sa buhay, Bessie. Kaya nga eh. Yun lang. Parang, ayoko din naman na, parang, sa mga chatters natin, syempre na nanonood, na, gusto ko lang sabihin sa inyo na, yung katulad ng sinabi ni A, yung motherhood nga, ano na yan, it will really change your life. Kaya kailangan mo talagang pag-isipan yun. Hindi lang siya, hindi lang siya, basta nagkaroon ka lang ng anak, ganito. Sobrang magbabago talaga yung buhay mo. Wow. And for you to be able to, yun nga, para kung gusto mo man na ganun din yung mangyari sa'yo na hindi ka mabuntis before marriage, ganun, kailangan din ng sobrang disiplina sa sarili. So, yeah, talaga ako. Hindi, pero totoo yun. Kailangan ng Kailangan mo talaga ng disiplina sa sarili. self-discipline and self-control talaga sa True. sarili. And yun nga, iwasan mo yung mga self-control na para maiwasan mo kung ano man yung para mag-trigger or para maiwasan mo na mapunta ka dun sa situation na yun. Yan. Or sa mga chatters, hindi naman sa inaano namin. Parang uh, gusto naming sabihin sa inyo na gawin nyo. Pero if ever man na hindi nyo talaga kayang i-control yung sarili nyo, you have to be safe. Always, tawag dito, always practice safe sex, 'di ba? Mm-mm. Kasi sa ano naman natin, sa generation natin ngayon, hindi naman na talaga natin may iwasan 'yan. Lalo na mas ano na tayo mas parang mas aggressive na yung ano natin, yung generation natin ngayon. Na kahit anong sabihin ng mga magulang mo na wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan. Hindi naman tayo mababantay ng magulang natin ng 24 hours. 'Di ba? 24/7, 'di ba? So, Totoo. nasa inyo naman na rin yan. Kung gusto niyo rin na magkaroon ng prinsipyo ni B na huwag mabuntis before marriage, then you can enjoy sex with protection, di ba? You can use Yes. that. Hmm. Yun. Hindi naman sinasabi ni B na Stay na virgin. stay virgin.
You just have to you just have to be safe. Yes, correct. Ganun. Hindi, pero Okay. maganda Mm-mm. naman yan. Maganda naman. Nasubaybayan ko yun for 15 years, 16 years na pagkakakila na pagkakaibigan. Ikaw lang talaga naman yung may prinsipyo sa buhay na ganyan. Okay. Hindi, wala namang Anyway, masama. Wala namang wala masama. namang masama doon. Yes. We have our Ayun. we have our own choices in life, diba? Mm. So ngayon ay ano ba ngayon if ever na ma-upload to baka May 3 nyo to pinapanood. So as of May 3 lang yung prinsipyo ko na yon. For the record lang mga chatters. Yun lang. Baka may update tayo for the next podcast. Malay mo lang magbago, di ba? Malay mo maging non-negotiable. Parang ang hirap naman din. Pero as of, yan, masasabi ko lang na, yun, okay din naman. Okay din naman. I'm okay din naman sa situation na pinili ko. Yung sa principle na pinili. Okay. Gaya nga lang sabi ko, hindi mo naman mapipigilan yung yung init ng iyong katawan. Maging safe ka lang. Mhm. How about Marami you? naman tayo pa. Yes. Okay. Sa Another akin, principle in life from A. another principle, and this, I think this will be the last. Mhm. Ano ba ba? Ano, uh, believing in yourself. Yun yung isa sa mga prinsipyo ko rin sa buhay. Kasi yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan mong paniwalaan na kaya mo yung isang bagay para magagawa mo yung isang bagay. Kasi kung iisipin mo na hindi mo kayang gawin yung isang bagay, hindi mo na talaga kayang gawin. Kasi yun na yung nasa mindset mo eh. Yun na yung in-instill mo sa sarili mo. So kahit na sabihin natin tulaway pa, sorry. So kahit na sabihin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, or sabihin mo sa sarili mo na kaya mo, although alam mo na hindi mo kaya, pero pag sinabi mo sa sarili mo na kaya mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para gawin yung bagay na yun at ma-achieve mo kung ano yung kailangan mong achievein sa buhay mo, di ba? So Mhm. yun, para kumbaga, yun talaga yung lagi kong ginagawa sa sarili ko na kailangan kong sabihin sa sarili ko na kaya mong gawin yan, or naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong gawin kung ano man gusto kong gawin sa buhay. Kasi ako lang din naman yung ano eh. Ako lang din. Lagi ko rin sinasabi dito sa podcast yun na ako lang din naman ang tutulong sa sarili ko. Kaya kailangan kong maniwala sa sarili ko. Exactly. Yun. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino ang maniniwala sa'yo? Diba? Diyos ang maniniwala sa akin. Yes. Apart from God, of course. Sino ba? Diba? Well, masasabi naman, marami namang naniniwala sa'yo. Diba? Sa'yo, Maraming taong maniniwala sa'yo. Pero, syempre, kung wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo magagawa yung isang bagay. Kasi ikaw lang din naman yung gagalaw eh. Diba? may So I just yun. add na ano din, sometimes kasi, sabi mo, ikaw lang din naman ang maraming maniniwala sa'yo, ganun. But there will come a time din kasi na pag nag-failed yung isang tao, 'di ba? Parang yung mga naniniwala sa kanya, parang ano eh, Magbaba, oo, magbaback down. na parang, "Ay, paniniwala pa ba ako sa tao na to kasi nag-fail siya?" So, dapat maniwala ka sa sarili mo, whether nag-fail ka, nag-succeed ka, yung kahit na anong status mo, kung nasaan ka mang status na. True. At saka alam mo, itong paniniwala kong to itong prinsipyo ko sa buhay na to, lagi ko tong ini-instill sa mga kapatid ko. Kasi yun lang ang gusto ko din talagang ano Mm, nila. Kasi nga, um, lalo na yung ate ko. Kasi yung ate ko talaga, ano siya eh, parang self-doubt. ano siya, hindi siya yung matapang na kagaya ko na kailangan lumalaban ng lumalaban anumang mangyari sa buhay. Mm-mm. Yung ate ko kasi masyado siyang mahiyain sa buhay. Mm-mm. Mahihain sa buhay. Pero yun yung lagi kong sinasabi sa kanya na pag sinabi mo na kasi sa sarili mo, te, na hindi mo kaya, hindi mo nun talaga kakayanin kasi nasabi mo na eh. 'Di ba? Yun yung Pal minanifest niya sa oh, sarili niya. minanifest mo na eh. 'Di ba?
So, kailangan mong baguhin yung way of thinking mo na hindi ko kasi kaya, hindi kasi ako ganyan. Ganun yung ate ko. Hindi kasi ako ganyan eh. Pero syempre, prinsipyo rin naman niya sa buhay yun. Mm-hmm. Although, hindi kasi maganda yung mindset na gano'n na nasasabihin mo na kagad na hindi mo kaya without even trying. Diba? True. Masasabi mo hindi mo kaya ang isang bagay. Hindi mo kayang gawin yung isang bagay kung na-try mo na ang Mm. gawin. Diba? So you always have to believe in yourself. Believe in yourself. Chatters. Believe in yourself. Okay, noted yan. I'll believe in myself na. I believe naman in myself. Pero there are times talaga din na nagsiself-doubt din ako Self-doubt. minsan. Mm-mm. Hindi naman natin maiwasan yun. I Mm-mm. sometimes naiisip ko rin naman yung ganyan mga bagay lalo na pag day off ko. Mm. Dami kang time Siyempre, mag-self-doubt. tinatamad ka talaga. Okay. Pero siyempre, yun in general sa buhay, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Okay. Ang ganda. Yes. Great. Cool. Cool. Wala Parang na yung nasabi. sinasabi nung pamangking ko doon kay Grace, yung panganay niya. Nice yan, ha? Okay, maganda yan. Nice yan, ha? Okay. So, before natin i-end to, meron lang akong last na share. O, di ba? Parang nung intro, sabi ko, parang wala akong prinsipyo. Parang ang dami pala. Hindi lang natin napapansin, no? So, yung Oo. last lang is, parang kay Aiden, na, ito yung laging, ano ko sa sarili, family first. Whatever happens, family first. Yun, family first talaga. It's Pero totoo naman. non-negotiable. Mm-mm. Yes, that's non-negotiable. Kasi Non-negotiable. kahit anong mangyari sa buhay mo, lumubog ka man, umangat ka man sa buhay mo, yung pamilya mo nandyan eh. Diba? Mhm. Iilan lang In our naman. situation, Bessie, we also have to consider those. Alam mo na, those, Yeah, yeah. Yun nga, uh, yung sabi ko na there are some families na hindi sila kasing close ng family namin ni B. Pero pero kailangan mong piliin ang pamilya mo sa lahat ng bagay. Pero mm-mm, syempre may mga situation nga talagang nagpapahiwalay-hiwalay saan. Pero ano kasi din talaga yan eh. Um, ang yung prinsipyo na sinabi mong family first, dapat prinsipyo ng buong pamilya. Kasi mm, hindi mo ma-apply yon kung may isa na hindi gustong gawin yun. 'Di ba? and Kasi alam mo, mahirapan. hmm? Yes. Yes. Kasi mahirapan. Kasi mahirapan kang i-apply yun. Kasi for example, gusto mong tulungan tong tao na to pero nga yung prinsipyo sa buhay na ayaw niyang maging close sa pamilya niyo or magkaroon ng tulong galing sa pamilya niyo, hindi mo ma, ma, ma-apply yung family first na sinasabi. Mm. At saka alam nyo, chatters, yung prinsipyo na family first, it will really take you to places. What I mean is, you will always win. Napatunayan ko na to, na kapag ka inuuna mo yung pamilya mo, pag sila yung priority mo, kapag sila yung inspiration mo, talagang makakatulong yun sa pagiging successful mo. Napatunayan ko na to. And na ano ko din to, na nakita ko din to sa mga ibang tao na once na tinatalikuran nila yung family nila, nagsa-start sila maging broken. Alam mo yun, parang, um, there, There yung is a ano, missing piece. oo, parang gano'n, na parang hindi matuloy-tuloy yung pagiging successful nila. Laging parang may missing piece nga na gano'n. Dahil hindi nakasupport yung family nila. Hindi nila piniling isuportahan sila ng family nila. And sometimes, kahit naman, meron din naman mga tao naging successful kahit hindi sila close sa family nila. Pero yung saya at tuwa, wala sila. Kumbaga, Mm. hindi pure yung saya at tuwa na nararamdaman nila. Kasi nga, yun nga, kulang sila. Unless, ano to?
Unless, talagang ano na sila, yung palang, um, ano yun, yung bato na yung puso nila, di ba? Parang Mm. marami silang nararamdaman. Pero I doubt, di ba? Alam So, mo sa mga teleserye or yung mga, oo, yung mga movies na may isang successful na lalaki, parang ganyan. Lagi siyang successful sa career niya, successful sa bago niyang pamilya, ganun. Pero lagi siyang broken kasi iniwan niya kasi may kasamaan siya ng loob sa family niya. Tapos yung twist ng story, yung twist ng movie, lagi magkakabati sa family side. Alam mo yun, yung ganun. Kasi nga, totoong nangyayari yun na kahit masaya ka sa mga ibang aspeto ng buhay mo, kulang pa rin hanggang sa maging masaya ka dun sa family mo. sa family. Mm-mm. Sa Kasi, unang family na. oo, kasi yun talaga yung pinaka-foundation ng pagkatao mo eh. Alam mo yun? Totoo. Mm-mm. So, kaya yun yung sinasabi ko na family first. Talagang sila yung lagi kong pinapriority, sila yung lagi kong inuuna. Yun. And sana yun din yung Maganda din. ma-adapt ninyo. Mm. Oo, mga chatters. Hindi naman namin pinipilit sa inyo, pero syempre, you have to think twice, di ba? Kasi Mm-mm. syempre, pamilya mo yun eh. Kahit ano talaga mangyari sa buhay mo. ah Madapa ka man sa buhay. Andyan sila, nakagabay, lagi sa'yo. Exactly. Totoo yan. Okay, what a nice topic. I really didn't expect na we can share a lot. I thought it will like take us 30 minutes and then tapos na. Totoo. At saka parang magiging awkward. Pero parang feeling ko okay lang naman siya. I don't feel awkward at all. Kasi parang Yeah, me too. discussion lang din naman talaga. Mm-mm. And we really love to share our experiences, our thoughts to you chatters. Kaya parang we don't feel awkward kasi alam namin na nanonood kayo sa amin. Yes, Nandiyan kayo nakikinig exactly. sa amin. Di ba? Exactly. Kaya ayun. Hmm. Kaya At saka naman. gusto ko lang muna magpasalamat dun sa mga comments pala ng kaibigan ni Tita Grace na napaka ano naman talaga nakakataba ng puso kasi ang gaganda ng mga comments nila sa mga host sa mga host Yeah, sa ating episode 1. So by this sa time, ating na-upload na episode. yung episode 1 natin and to be uploaded pa ang episode 2. So ang comment namin sa episode 2 siguro makikita nyo na lang sa next episode. Next Yun episode. lang. Ayun, maraming salamat again, Maraming salamat. chatters. Yan. So if you Yes. enjoyed this episode, please share it with others and make sure you follow us on Spotify, the group chat, Facebook, the group chat, TikTok, the group chat with ABC, and check us on YouTube, the group chat with ABC. And please subscribe and leave a comment. Please subscribe. Please subscribe. Ayan. Yes. Thank you, At A. soon. Yeah, thank you so much din B. Thank you for guesting. Thank you for Hindi, the pero wonderful soon. question. Yeah. Well, sana nga. Thank you kay Vice Ganda. Si Vice Ganda talaga yung nag-compose itong question na ito. Yes. Mare, thank you. Yes. Mare. Salamat, Meme. Salamat, Meme. Pero totoo. Gusto ko lang din sabihin sa inyo mga chatters, soon magkaano na po kami mag tawag dito. Mag-upload po kami ng mga clips dito sa YouTube Yes. para mas nakakatuwa. Para makuha nyo lang naman din yung mga gusto namin ibigay sa inyo mga information. Yes, correct. Ayan. So, So, thank you so much and see you on our next episode. bye. Thank you. Bye, chatters. Agad nag-block sa'yo. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.